Hello, Miss Sandra here. Ang The Billionaire's Wife Revenge and Their Genius Quadruplets ay halo na matinding bardagulan sa negosyo, matamis na pag-iibigan at malupit na payback. Si Serafina mula sa pagiging biktimang iniwan ng naglalagablab na apoy, nagbalik siya bilang si Lady Astra para tapakan ang lahat ng sumira sa kanya. Pero ang tunay na pampalasa dito, ang kanyang 47 taong gulang na quadruplets, sina Elara, Elise, Elliot at Elijah ay hindi lang basta palamuti. Mga mini mastermind silang nagmamaniobra sa background para pabagsakin ang mga kalaban at muling buuin ang pamilya nila. Mabilis ang aksyon, nakakakilig ang twist at sobrang satisfying ng bawat eksena, kaya simulan na natin. 7 taon na ang nakalipas nang itapon at iwanang halos matupok sa gitna ng naglalagablab na apoy ang dating asawa ng pinakamayaman at pinakamalamig na bilyonaryo sa bansa, si Serafina Murphy. Ang akala ng pamilya Murphy kasamang naging abo ni Serafina ang 4 na sanggol sa kanyang tiyan matapos ang malupit na pagmamanipula at pagtataksil ng ampon ng pamilya na si Chloe. But ashes only concealed the embers of retribution. Ngayong taon, muling yayanigin ng buong mundo ng mga elite sa pagdating ni Lady Astra, isang misteryosong multi-billionaire investor at founder of Astra Holdings na walang sinasanto. Hindi na siya ang matimtiman at mayabang na asawang madaling tapak-tapakan. Kasama niyang kanyang 47 taong gulang na mga anak, sina Elara, Elise, Elliot at Elijah, mga batang di lang basta tagapagmana, kundi mga lihim na henyo na may sariling kakayahan na magpabagsak na isang gobyerno sa loob ng ilang minuto. Armado ng galit, karangyaan at ang talino ng kanyang mga genius quadruplets, nakahanda na si Serafina na isa-isang execution style na pabagsakin ang lahat ng sumira sa kanyang buhay. At ang una sa kanyang talaan, ang dating asawa, si Leandro Murphy. Ngunit sa gitna ng kanyang dugoang paghihiganti, isang nakagugulat na katotohanan ang unti-unting mabubunyag sa tulong ng kanyang mga anak. Paano kung ang lalaking tinuring niyang mortal na kaaway ay siya ring taong gabi-gabi siyang iniiyakan sa loob ng 7 taon? Isang lalaking biktima rin pala na isang napakadilim na silo. At paano kung habang busy si Serafina sa kanyang vengeance plan, ang 4 niyang nakatagong anak na pala ang nagmamaniobra sa mga pangyayari sa background para pagbayarin ang totoong utak ng lahat at muling buuin ang pamilyang winarak ng nakaraan. Malamig at walang awa ang hangin na sumasampal sa mukha ni Serafina habang nakatayo siya sa pinakatuktok ng helipad ng Astra Tower. Mula rito nakadikit ang kanyang paningin sa naglalakihang mga liwanag ng lungsod ng Maynila. Ang lungsod kung saan pinatay ang kanyang kabataan, ang kanyang pag-ibig at ang dating lugmok na bersyon ng kanyang sarili. 7 taon na ang nakakalipas, sariwang-sariwa pa rin sa kanyang memorya ang amoy ng nag-aabang na gasolina, ang lagutok ng lumalamong apoy at ang nakatutulimang halakak ni Chloe habang nakakulong siya sa nasusunog na mansyon ng mga Murphy. Hawak na si Serafina ang kanyang tiyan noon, umiiyak, nagmamakaawa at walang katapusang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawang si Leandro. Ngunit walang Leandro na dumating. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang hapdi ng usok at ang kawalan ng pag-asa na halos kumuha sa buhay ng kanyang 4 na hindi pa naisisilang na sanggol. Inakala ninyong naging abo ko? Bulong ni Serafina sa hangin. Ang kanyang boses tila may halong lason at yelo. Hindi ninyo alam, sa abo ako muling isinilang. Pinahid niya ang isang invisible na alikabok sa kanyang mamahaling tailored suit. Wala nang takot na Serafina. Ang nakatayo ngayon ay si Lady Astra, ang pinaka-kinatatakutang investor sa Asia na kayang magpabagsak ng kumpanya sa pamamagitan lamang ng isang pirma. Biglang bumukas ang pintuan ng helipad. Niluwa nito ang 4 na maliliit na figura na may kasamang 2 bodyguard. "Mommy," malamig na tawag ni Elliot, ang panggabing suot nitong custom suit kapares ng sa kanyang ina. Sa edad na 7 taon, ang hawak itong tablet, naglalaman ng live stocks trading ng Murphy Group. "The market just opened. I already shorted 3 of Leandro Murphy's major holdings. Loss estimation for them by midnight, $120 million. Good boy.
Sagot ni Serafina habang hinahaplos ang buhok ng anak. And mommy, singit ni Elara habang pinalilipad ang kanyang daliri sa isang customized portable cyber deck. I've bypass mapped all security cameras in the Murphy estate. I even left a little gift in their mainframe, a countdown clock to their doom. Tahimik lang na nakasandal si Elijah sa pader habang pinaiikot sa kanyang mga daliri ang isang mabilis na combat blade, handang protektahan ang kanyang pamilya saan man sila pumunta. Habang si Elise naman may hawak na wine glass na may pambatang grape juice, nakangiti ng may pahiwatig. Are we going to make them cry tonight, Mommy? Because I already rehearsed my innocent victim act. Tumingin si Serafina sa kanyang apat na anghel. Sila ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Sila ang kanyang pinakamalakas sa sandata. Hindi lang sila iiyak, my loves. Malamig ang umiti si Serafina habang nakatanaw sa malayo kung saan makikitang headquarters ng Murphy Corporation. Luluhod sila sa harap natin, lalo na ang tatay ninyo. Pumasok ang sinag ng araw sa pamamagitan ng floor-to-ceiling double-glazed windows ng penthouse suite sa Astra Tower. Sa gitna ng napakalawak na sala, isang eksenang magpapatunay na ang silid na iyon ay hindi pinamahayan ng mga ordinaryong nilalang. Walang mga laruan na gawa sa plastic, walang mga coloring book na nakakalat sa sahig, at lalong walang cartoons na pumapailan lang sa dambuhalang smart TV screen. Sa halip ang buong kwarto, tila isang classified intelligence bunker na ginagamitan ng pinakamataas na uri ng teknolohiya. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang ergonomic leather chair si Elara, ang 7 taong gulang na tinuturing na isa sa mga pinakamagagaling na black hat hackers sa buong mundo sa ilalim ng alias na Phantom Zero. 4 na pagkakahiwalay na curve monitors ang nakatapat sa kanyang maliit na mukha, habang ang mga berdeng linya ng programming codes ay mabilis na nag-i-scroll sa kanyang mga mata. Ang kanyang maliliit na daliri umaawit ng isang mabilis ritmo at walang mintis na melody sa kanyang customized mechanical keyboard. Bypassing the triple-layer firewall of Murphy Financial Securities. 3, 2, 1, and we are in. Malamig at walang emosyong litanya ni Elara. Isang simpleng click ng kanyang mouse ang nagbukas sa pinakatagong financial ledger at internal chat logs ng Murphy Group. Ang hina naman ng cybersecurity nila. Ang gumawa ng system nila ay parang naglagay ng padlock na gawa sa papel sa isang vault ng ginto. Sa kabilang bahagi ng silid, nakasandal sa isang glass table si Elliot, ang 7 taong gulang na financial prodigy na may kakayahang magbasa ng market trends sa loob lamang ng ilang segundo. Hawak ang isang ultra-thin stylus pen habang nagdedesenyo ng isang komplikadong financial short-selling strategy sa kanyang iPad Pro. Ang kanyang mga mata may parehong lamig at kalkuladong titig ng kanyang inang si Serafina. Elara, paki-inject ang financial bug na ginawa ko sa kanilang offshore account sa Cayman Islands. Utos ni Elliot nang di man lang tumitingin sa kanyang kapatid. Sa sandaling magbigas ang New York Exchange mamayang gabi, ang stock value ng Murphy Logistics babagsak na eksaktong 42.8%. Si Leandro Murphy mismo ang nagmamakaawa sa ating investment firm para mag-inject ng liquidity capital. Magiging hawak natin ng 30% ng voting shares ng kanyang kumpanya bago pa man sumapit ang Biyernes. Done! Mabilis na sagot ni Elara. At bilang bonus, pinalitan ko ang lock screen ng lahat ng computer sa Murphy Executive Boardroom. Nalagyan ko ng countdown timer. Kapag nag-zero yon, mag-a-upload ang system ng tula tungkol sa pagbabayad ng utang sa dugo. Habang ang dalawa ay busy sa pagwawasak sa pananalapi ng pamilya Murphy, sa kabilang gilid ng kwarto naman ay ang pagsasanay ng bunsong lalaki, si Elijah. Ang buong sulok ay ginawang isang mini dojo na may padded mats. Sa edad na 7 taon, si Elijah nakasuot ng maitim na tactical training attire. Sa harap niya, 2 may katabaang adult bodyguards, mga dating elite special forces mercenaries na inarkila ni Serafina para sa seguridad ng pamilya, ang kasalukuyang nakikipagpalitan sa kanya ng galaw. Mabilis ang bawat galaw ni Elijah. Sa isang iglap, umiwas siya sa subok na paghawak ng isang bodyguard. Ginamit ang bigat ng kalaban-laban dito.
Sa pamamagitan ng isang precise center of gravity sweep ay pinalagpak niya ang may 200 sigalot ng lalaki sa sahig. Masyadong mabagal ang kaliwang kamay mo, Captain Vance. Malamig na wika ni Elijah habang binababa ang kanyang tactical knife na yari sa blunt rubber. Kung isa kitang tunay na kalaban na nagtatangkang saktan si Mommy o ang mga kapatid ko, patay ka na sa loob ng 3 segundo. Ayusin mo ang stance mo. Napahawak ang bodyguard sa kanyang tiyan habang napapangiti ng may halong takot at paghanga. Young Master Elijah, parang hindi 7 edad mo. Mas mabilis ka pa sa mga nakalaban ko sa military. Dahil ang dulo ng bawat pagkakamali ko ay ang panganib sa pamilya ko. Seryosong sagot ni Elijah habang binabalot ang kanyang mga kamay sa hand wraps. I won't let anyone hurt Mommy again. Never. Samantala, sa harap na isang malaking vanity mirror, nakatayo si Elise, ang 7 taong gulang na nakasuot na isang napakagandang custom Dior dress. Si Elise ang mukha ng diplomatikong pakikipagkapwa ng pamilya. Isang master manipulator sa social circles at may kakayahang magpalabas ng luha sa loob lamang ng 2 segundo kapag kailangan. Pinagmamasdan ni Elise ang kanyang sarili sa salamin. Nag-iensayo ng iba't ibang ekspresyon ng mukha. Ang innocent orphan look. No, masyadong dramatic. Ang rich spoiled princess mask. Medyo effective. Ito. Ang tragic misunderstood genius child look. Nang pumatak ang 2 perpektong luha mula sa kanyang malalaking mata, mabilis siyang kumuha ng tissue at pinunasto habang tumatawa ng mahina. Perfect! Sa charity gala bukas, ang buong high society ng Maynila maiiyak sa kwento ko. Kapag naging masama ang tingin ng publiko kay Chloe at Leandro Murphy, hindi na sila kailangan tuluyan ni Mommy. Ang mismong publiko na ang dudurog sa reputasyon nila. Pumasok si Serafina sa sala habang hawak ang kanyang umuusok na tasa ng black coffee. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk robe. Tiningnan niya ang kanyang 4 na anak. Ang bawat isa sa kanila nagtataglay ng pambihirang talino na lampas sa utak ng mga karaniwang matatanda. Noong mga unang taon sa abroad, nang malaman niyang ipinanganak ng henyo ang 4, natakot si Serafina. Ngunit kalaunan na-realize niya na itong regalong binigay sa kanya ng langit upang protektahan ang kanyang sarili at makuha ang katarungang matagal nang pinagkait sa kanya. Mommy, tawag ni Elliot habang nalilipat ang screen ng kanyang iPad sa kanyang ina. Leandro Murphy just called an emergency board meeting. Magpapasok daw siya ng sarili niyang personal funds para matakpan ng $50 million deficit na ginawa namin ni Elara ngayong umaga. Lumapit si Serafina sa kanyang mga anak. Maingat na hinalikan ang tuktok ng ulo ng bawat isa. Isang malamig at nakakakilabot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang magagandang gabi. Pabayaan ninyo siyang magpasok ng pera. Bahinang wika ni Serafina habang nakatingin sa mga numero sa screen. Mas maraming perang ibuhos si Leandro sa kumpanya ngayon. Mas masakit at mas malalim ang magiging pagbagsak niya kapag kinuha natin ang buong kontrol sa Biyernes. My sweet angels, you've done a wonderful job. Anything for you, Mommy? Sabay-sabay na sagot ng quadruplets. Habang nakatitig si Serafina sa mukha ng kanyang mga anak, isang bagay ang malinaw sa kanyang isip. Ang pamilya Murphy ay walang kapag-apag-asa laban sa bakbakang ito. Hindi lang nila kalaro ang isang nasaktan at nagbabalik na asawa, kalaro rin nila ang 4 na maliliit na demonyo ng modernong henerasyon na handang sunugin ang buong empire ng mga Murphy para lamang sa kanyang ngiti. Ang Grand Ballroom ng Grand Hyatt Hotel na babalot ng karangyaan at instrumental na musika mula sa isang live orchestra. Dito nakatipon ang buong high society ng bansa, mga politiko, mga foreign investors at ang mga pinakamayamang pamilya sa Asia. Ngunit sa kabila ng kinang ng mga kristal na chandelier at ang kumikislap na mga mamahaling alahas, ang amoy ng plastik na kaplastikan at nakalalasang chismis ang tunay na nagahari sa hangin. Sa gitna ng silid nakatayo si Leandro Murphy.
Sa edad na 35 taon, si Leandro ay nananatiling epitome ng kapangyarihan at karangyaan. Ngunit ang kanyang mga matay may taglay na matinding antok, matinding pagod at isang malalim na lungkot na tila hindi na kailanman mabubura. Nakasuot siya ng isang perpektong na tailor na itim na tuxedo, ngunit ang kanyang katawan ay kapansin-pansin, mas payat kumpara nung 7 taon ang nakakalipas. Hawak niya isang baso ng scotch na hindi man lang niya ininuman. Sa tabi niya, nakahawak sa kanyang braso si Chloe, ang babaeng nagpanggap na nag-alaga sa kanya matapos ang trahedya noong nakaraan. Nakasuot si Chloe ng isang matingkad na pulang gown na pilit nagtatakip sa kanyang hindi mapakaling mga kilos. "Leandro, darling, smile a bit," bulong ni Chloe habang pilit gumingiti sa mga reporter na nakapaligid sa kanila. "The board members are watching us. Kailangan nilang makita na matatag ang Murphy Corporation sa kabila ng pananalasa ng Astra Holdings sa ating mga stocks ngayong linggo." Hindi man lang sumagot si Leandro. Tumingin lang siya sa kanyang wedding ring na nakakabit pa rin sa kanyang kaliwang daliri, ang parehong singsing na binigay sa kanya ni Serafina. 7 taon na ang nakakalipas mula ng gabi ng sunog, ngunit araw-araw niyang pinapasa ng kasalanang hindi niya mailigtas ang kanyang asawa. Biglang lumatay ang mga pangunahing ilaw sa ballroom. Isang maliwanag na spotlight ang nakatutok sa pinto ng VIP entrance. Natahimik ang buong bulwagan. Ang huni ng mga kubyertos at ang bulungan ng mga tao na palitan na isang nakabibinging katahimikan nang magbukas ang dambuhalang pintuan ng kwarto. Unang pumasok ang 2 lalaking nakasuit ng may matitigas na mukha, ang mga personal guards ng Astra Holdings, at sa gitna nila dahan-dahang naglakad papasok ang isang babaeng tila nagmula sa isang madilim na panaginip. Si Serafina, o mas kilala ngayon ng mundo bilang si Lady Astra. Nakatitig ang lahat habang umaagos ang kanyang eleganteng midnight black ball gown na may nakatagong mga totoong kulay diamanteng kumikislap sa tuwing siya ay hahakbang. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakalugay sa isang perpektong alon at ang kanyang mga labi ay nakapahid ng kulay dugong lipstick. Ang kanyang lakad ay may kasamang kakaibang otoridad at lamig na gumuhit ng takot sa bawat taong nakatingin sa kanya. Sa kanyang 2 gilid ay naglalakad ang 4 na 7 taong gulang na mga bata, sina Elara, Elise, Elliot at Elijah. Ang mga bata nakasuot ng tumutugmang black tie attire na gawa ng pinakasikat na fashion house sa Paris. Ang kanilang mga mukha tila mga perpektong anghel, ngunit ang kanilang mga titig sa paligid ay may taglay na kakaibang talino at panghusga. Nabitawan ni Leandro ang hawak niyang baso ng scotch. Ang tunog ng nabasag na bubog sa sahig ang tanging maririnig sa buong silid. Ngunit walang sino man ang nag-abalang tumingin sa nabasag na baso. Ang lahat ng mata, lalo na ang kay Leandro, ay nakatitig lamang sa babaeng pumasok. Serafina? Utal at halos walang boses na nanggaling sa mga labi ni Leandro. Nangatal ang buong katawan ng bilyonaryo. Ang kanyang puso na tila 7 taong naging bato ay biglang pumutok sa matinding sakit at pag-asa. Ang mga mata niyang matagal nang walang buhay na puno ng mga luhang hindi niya mapigilan. Mabilis siyang humakbang pabalik, halos matapilok habang pilit na lumalapit sa babaeng 7 taon niyang ginugol sa paghahanap at pag-iyak. "Serafina, ikaw, buhay ka! Buhay ka!" Nanginginig na sigaw ni Leandro habang may halong humahagulhol na boses. Abot kamay niya na si Serafina, handa niya na tong yakapin ng buong higpit upang siguraduhin hindi ito panaginip lamang. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang mga kamay sa balikat ng babae, mabilis sumarang ang maliit na figura ni Elijah. Sa isang mabilis at calculated na galaw, pinipilit ng 7 taong gulang na bata ang braso ni Leandro at ginamit ang kanyang maliit na elbow para itulak ang dibdib ng bilyonaryo pabalik. Napaatras si Leandro, hindi dahil sa lakas ng bata, kundi dahil sa matinding pagkagulat sa bilis at husay ng galaw nito. "Step back, sir." Malamig at may halong banta na wika ni Elijah habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Leandro. "Touch our CEO again and I won't just block you. I will dislocate your shoulder." Sa likod ni Elijah, tumayo sina Elliot at Elara na may parehong malamig na ekspresyon. Si Elise naman agad na pumesto sa tabi ng kanyang ina, tinititigan si Leandro na tila isang dumi sa sahig.
Dahan-dahang lumapit si Serafina kay Leandro. Ang kanyang mga mata, walang pinapakitang kahit anong emosyon. Walang galit, walang pagmamahal, tanging purong kawalan at lamig lamang. "You are mistaken, Mr. Murphy," wika ni Serafina. Ang kanyang boses ay tila bumaba mula sa isang napakalamig na bundok ng yelo. "I am Lady Astra, the majority shareholder of Astra Holdings, and starting tonight, I am the owner of 35% of your company." Sa tabi ni Leandro na itakip ni Chloe ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay nawala ng dugo, naging kasing puti ng papel. "Hindi, imposible. Patay ka na, nasunog ka na sa mansyon." Hysterical na bulong ni Chloe. Tumingin si Serafina kay Chloe. Isang maliit at nakakatakot na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. "Ashes rise, Chloe, and sometimes they come back to burn the people who set the fire." Muli, tumingin si Serafina kay Leandro na kasalukuyang nakaluhod na sa sahig habang patuloy na umiiyak at nakatitig sa kanya. "Stand up, Mr. Murphy. Don't waste your tears here. Reserve them for the bankruptcy hearing next week." Isang mabilis na pagtalikod ang ginawa ni Serafina habang sumusunod sa kanya ang apat niyang genius quadruplets. Naiwang tutok sa kanila mga flash ng kamera ng mga mamamahayag habang ang pamilya Murphy unti-unting nadudurog sa harap ng buong mundo. Gabi na at tila walang buhay ang kabuuan ng Astra Holdings Command Center. Ang malaking kwarto pinaliligiran ng mga dambuhalang holographicong screen na naglalabas ng mga sikretong datos, mga encrypted audio files at ang nakalipas na 10 taong kasaysayan ng pamilya Murphy. Habang si Serafina naman na nasa kabilang silid at busy sa pakikipagpulong sa mga international board members para sa pinal na pagsubasta ng mga ari-arian ni Leandro, ang apat na quadruplets ay nakatutok sa sarili nilang operasyon. "Lara, paki-run ng Deep AI Voice Restoration Protocol sa silid tulugan ng Murphy Mansion ng Biyernes ng gabi, 7 taon na ang nakakalipas." Malamig na utos ni Elliot habang inaayos ang kanyang cufflinks. Hindi nagtutugma ang mga panlabas na datos. Kung si Leandro Murphy ay isang walang awang mamamatay tao tulad ng paniniwala ng mommy, bakit taglaan ang kanyang kumpanya ng higit kumulang $120 million sa loob ng 7 taon para lamang sa mga offshore search and rescue teams? Sa isang pikit mata ang mga daliri ni Alara kumilos sa kanyang holographic keyboard. Ang kanyang mata ay refleksyon ng libo-libong linya ng mga decode na audio signals mula sa lumang black box transmitter na nakatago sa sasakyan ni Leandro nung gabing yon. "I'm bypassing the corrupted audio sectors now," sagot ni Alara. Ang maliit niyang mukha naging seryoso. "Wait, Elliot. Look at this frequency wave. This isn't a simple signal interference. This is an active neurotoxin jamming log from a medical-grade device." Pumutok sa gitna ng silid ang isang malinaw na audio recording. Isang boses ng lalaking nanginginig, nauubo at hirap na hirap huminga ang sumakop sa buong silid. "Chloe, anong ipinainom mo sa akin?" Ang boses ni Leandro mula sa recording, 7 taon na ang nakakalipas. "Si Serafina, kailangan kong pumunta sa mansyon. Nag-aalab ang mansyon? Fina!" Kasunod nito ay isang malamig at nakakatakot na halakak na isang babae, si Chloe. "Manahimik ka, Leandro." Galit na boses ni Chloe sa recording. "Matutulog ka lang ngayong gabi. 1 linggo kang makukulong sa paralysis-induced coma na ito. At kapag nagising ka na, wala nang mahal mong asawa. Wala nang mga anak mo at ako na lamang ang tanging meron ka." "No, Fina!" Ang huling narinig na daing ni Leandro bago marinig ang tunog ng isang bumagsak na katawan at ang tunog ng paglalak ng pinto mula sa labas. Natahimik ang buong command center. Si Elijah na kasalukuyang naglilinis ng kanyang miniature surveillance drone ay napatigil. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa matinding galit. "So, Daddy didn't abandon Mommy. He was poisoned. He was paralyzed while the mansion was burning." At hindi lang yan, singit ni Elise habang pinapakita sa kanyang tablet ang mga nakagulat na medikal na dokumento mula sa isang tago at ilegal na ospital sa Switzerland. "Tingnan niyo to. Si Chloe ang nagbayad ng doktor para turukan si Leandro ng malalakas na hallucinogens at memory-blocking drugs sa loob ng 3 taon matapos ang sunog.
kaya pa rin naging mukhang malamig at walang pakialam sa Leandro. Pinapatay siya ng unti-unti ni Chloe gamit ang gamot para hindi niya maalala ang buong detalye nung gabi ng aksidente. Lumapit si Elliot sa main monitor at pinag-aralan ang mga nakalap na ebidensya. Si Mommy, nabubuhay sa galit sa loob ng 7 taon. Mahinang wika ni Elliot. Inakala niyang pinalitan siya ni Leandro. Inakala niyang pinagpalit siya sa pera at kay Chloe. Ngunit ang totoo, pareho silang biktima ng isang may sakit sa utak na babae. Anong gagawin natin? Tanong ni Elara habang nakatingin sa mga kapatid. Sasabihin ba natin agad kay Mommy? Kapag pinakita natin to sa kanya ngayon, baka isipin niya, ginagawa lang natin to para ipagtanggol ang lalaking yon. Umiling si Elise. May isang pilong ngiti, ngunit kalkulado sa kanyang mga labi. No, si Mommy may sariling plano para sa kanyang paghihigante sa Biyernes. Hindi natin yun sisirain, sa halip, gagamitin natin ang mga ebidensyang to para sa ating sariling plot twist. What do you mean? Tanong ni Elijah. Pinakita ni Elise ang blueprint ng lumang Murphy Mansion kung saan gaganapin ang huling pagkaharap ng kanilang ina at ni Chloe. Si Mommy ang bahala sa pagpapabagsak sa negosyo at reputasyon ni Chloe, pinaliwanag ni Elise. Pero tayong 4 ang maghahanda ng huling bitag. Isisiwalat natin ang katotohanan ito sa harap ng lahat, sa harap ni Mommy, sa harap ng media, sa harap ng mismong lalaking 7 taong naging bilanggo ng sarili niyang pighati. Panahon na para magbayad ang tunay na demonyo. Nagkatingin na ng 4 na henyong bata. Sa loob ng 7 taon, ang tanging pangarap lamang nila ay ang makitang masaya ang kanilang ina. At ngayon natuklasan na nila ang huling piraso ng puzzle na magtatama sa lahat ng mali sa kanilang nakaraan. Elara, lock all these audio files and medical records into an unhackable vault, utos ni Elliot habang nakatingin sa larawan ni Leandro at Serafina nung kasal pa ng mga ito. Elijah, prepare the tactical drones. Elise, handle the police warrants. In 48 hours, the truth will set our family free. Ang maulang gabi nagbigay ng mas madilim na kapaligiran sa guho ng lumang Murphy Estate. Ang mismong lugar kung saan tinaas ang apoy 7 taon nang nakalilipas. Dito, pinili ni Serafina na idaos ang huling yugto ng kanyang paghihigante. Nakatayo si Serafina sa gitna ng nawasak na sala, nakasuot ng isang formal na panggabing trench coat. Sa harap niya ay si Chloe na kasalukuyang nakatali sa isang kahoy na upuan. Ang mukha puno ng takot at galit habang pinaliligiran ng mga armadong tauhan ng Astra Holdings. Ito na ang dulo mo, Chloe? Malamig na wika ni Serafina habang tinututok ang isang tablet na nagpapakita ng pinal na bankruptcy documents ng pamilya ni Chloe. Wala ka ng pera, wala ka ng reputasyon, at ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung paano mawalan ng lahat sa gitna ng abo. Napahalakak si Chloe habang may luha sa kanyang mga mata. Akala mo ba nanalo ka na, Serafina? Kahit anong gawin mo, hindi mo na may babalik ang nakaraan. Pinagpalit ka ni Leandro sa akin. Pinuwesto niya ako sa tabi niya habang ikaw nasusunog dito. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Pumasok si Leandro, mugto ang mga mata. Basang-basa ng ulan, tila nawawalan ng lakas habang nakatingin kay Serafina. Pinapakiusap, itigil mo na to. Kung galit ka sa akin, ako na lang ang saktan mo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Serafina para durugin ang damdamin ng kanyang dating asawa, mabilis pumasok sa silid ang 4 na quadruplets kasama na isang pangkat na mga federal na pulis at NBI agents. That won't be necessary, Mr. Murphy. Maotoridad na wika ni Elliot habang naglalakad sa gitna ng silid. Napatigil si Serafina. Elliot, Elara, Elise, Elijah, anong ginagawa niyo rito? Pinakita ni Elara ang isang dambuhalang holographicong projector sa gitna ng silid. Mommy, panoorin at pakinggan mo to. Panahon na para matapos ang 7 taong kabulaanan. Sa isang pikit mata pumailan lang ang buong guho ng mansyon. Ang nakakabinging audio recording mula sa nakaraan. Ang boses ni Leandro na nagmamakaawa habang nalalason at ang malamig na pag-amin ni Chloe tungkol sa kanyang ginawang pagpaparalisa at paglason kay Leandro noong gabing yon. Kasunod nito ay ang mga holographicong dokumento ng ilegal na gamot na pilit tinuturo kay Leandro sa loob ng 7 taon upang burahin ang kanyang alaala. Hindi,
Imposible, paano niyo nakuha yan? Hysterical na sigaw ni Chloe habang nagwawala sa kanyang upuan. Mabilis na lumapit si Elise sa harap ng pulisan at iniharap ang pinal na arrest warrant. Chloe San Jose, you are under arrest for attempted murder, kidnapping, illegal administration of prohibited neurotoxins, and arson. Nangatalang buong katawan ni Serafina. Ang kanyang matigas na puso na ginawa niyang kanyon sa loob ng 7 taon, biglang pumatak sa matinding pagkagulat. Tumingin siya kay Leandro, ang lalaking inakala niyang mamamatay tao at nagkanulo sa kanya. Nakaluhod ngayon si Leandro sa basang sahig, humahagulgol habang nakatitig sa kanyang mga mata. Fina, patawarin mo ko, hagulgol ni Leandro, ang boses ay puno ng pait at matinding pighati. Wala akong naalala. Pilit nilang ginagawang labo ang utak ko, pero gabi-gabi ang pangalan mo lang ang sinisigaw ng puso ko. Hinanap kita. Hinanap kita sa bawat sulok ng mundo, pero naniwala kong patay ka na. Patawarin mo ko kung di kita na ipagtanggol. Nabitawan ni Serafina ang kanyang hawak na mga papeles. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang naglalakad siya palapit sa nakaluhod na asawa. Ang galit na 7 taon niyang dinala, biglang natunaw sa harap ng katotohanan na pareho lamang silang biktima ng isang malupit na pagtataksil. Leandro? Mahinang bulong na Serafina habang dahan-dahang tinataas ang mukha ng lalaki. I love you, Fina. I never stopped loving you. Nanginginig na sagot ni Leandro. Lumapit ang 4 na anak sa kanila. Si Elijah tumayo sa tabi ng kanyang ama at dahan-dahang nilagay ang kanyang maliit na kamay sa balikat nito. You passed our test, Dad. You really were innocent. Habang pilit sinasakay ng mga pulis ang nagwawala at umiiyak na si Chloe sa sasakyan, dahan-dahang niyakap ni Leandro si Serafina at ang 4 nilang anak sa gitna ng ambon ng ulan. Sa wakas, ang mga abong na iwan ng nakaraan ay natakpan na ng liwanag ng katotohanan. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang madramang pagkakakulong ni Chloe at ang pagkabunyag ng lahat ng kanyang mga kasamaan. Ang dating madilim at punong-puno ng paghihiganting kwento ay napalitan ng liwanag sa isang pribadong isla sa Palawan na eksklusibong binili ni Leandro para lamang sa kanyang pamilya. Ang buong dalampasigan ay nababalot ng mga puting bulaklak at pinong buhangin. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat may kasamang amoy ng sariwang sampagita at rosas. Dito, sa harap na napakagandang sunset na nagbibigay ng kulay orihinal at rosas sa langitan, muling ginanap ang kasal ni Leandro Murphy at Serafina Murphy. Nakatayo si Leandro sa dulo ng altar na gawa sa mga buhay na bulaklak. Nakasuot siya ng isang perpektong white linen suit. Ang kanyang mukha na dating bakas na matinding pagod, antok at lungkot ay napalitan na ng isang napakagwapong ngiti at mga matang kumikislap sa matinding kagalakan. Sa kanyang tabi ay ang 4 niyang anak na lalaki at babae na nagsisilbing kanyang best man at bridesmaids. Pumainan lang ang isang napakagandang melody ng violin nang magsimulang maglakad si Serafina sa aisle. Nakatitig ang lahat habang dahan-dahang humahakbang si Serafina. Suot niya isang simpleng haute couture bridal gown na gawa sa pinakamanipis na lace at perlas. Wala nang malamig at nakakatakot na mukha ni Lady Astra. Ang nakikita ng lahat ngayon ay isang masaya, malaya at kompletong babae na handang magmahal muli. Nang makarating si Serafina sa harap ng altar, dahan-dahang kinuha ni Leandro ang kanyang kamay at maingat itong hinalikan. 7 taon kitang hinanap sa aking mga panaginip, Fina. Nanginginig at may halong luhang wika ni Leandro habang nakatitig sa mata ng kanyang asawa. Inakala kong wala na akong dahilan para mabuhay, pero binigay kang muli sa akin ng langit, kasama ng 4 na napakagagaling at pambihirang mga anghel na ito. I vow to spend every second of my remaining life making up for every tear you shed. Napakapit ng mahigpit si Serafina sa kamay ni Leandro, ang kanyang mga mata na puno rin ng luha ng kaligayahan. Inakala ko na ang paghihiganti ang tanging bagay na magbibigay sa akin ng kapayapaan, Leandro. Pero nung hawakan mo muli ang kamay ko, na-realize ko na ang katarungan hindi ang paninira sa iba, kundi ang muling pagbuo sa pamilyang winarak ng nakaraan. I love you, Leandro.
I love you more than life itself, my queen. Sagot ni Leandro bago niya dinikit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Serafina sa gitna ng malakas na palakpakan ng kanyang mga bisita at ng kanilang 4 na anak. Matapos ang seremonya, ginanap ang isang intimate reception sa dalampasigan. Habang nagkukwentuhan ng mga magulang sa isang mesa, ang quadruplets naman may sarili namang pinagkakaabalahan sa isang tabi. Si Elara ay may hawak pa ring mini tablet habang nakatitig sa kanyang tatay at nanay. I just transferred 50% of the Murphy's Group's global assets to Mommy's personal account as a wedding gift from us. Dad approved the transaction without even reading the contract. Napatawa si Elliot habang umiinom ng kanyang fruit cocktail. Of course he did. Si Dad ay certified wife pacer na ngayon. Kahit tingin ni Mommy ang buong kalawakan, ibibigay niya. Si Elijah naman nakasandal sa isang puno ng niyog habang tinitingnan ng paligid gamit ang kanyang night vision binoculars. Security is 100% clear. Walang kahit sinong langaw ang makakaabala sa kasal ni Mommy at Dad ngayong gabi. Samantala, si Elise dahan-dahang lumapit sa kanyang mga magulang na kasalukuyang nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin. Mommy, Dad, malambing na tawag ni Elise habang nakatingala sa dalawa. Are you two happy now? Yumuko si Leandro, mabilis binuhat si Elise habang inaakbayan si Serafina. Lumapit din sina Elliot, Elara at Elijah upang yakapin ang kanilang mga magulang. We are more than happy, my sweet angels. Nakangiting wika ni Serafina habang hinahaplos sa mga mukha ng kanyang mga anak. Dahil sa inyo, nagkaroon na ng pangalawang pagkakataon ng pamilya natin at hindi na muling masisira ang pamilyang to. Dagdag ni Leandro habang hinalikan ang ulo ni Serafina at ng kanyang 4 na henyong anak. Sa gitna ng tahimik na gabi, sa ilalim ng napakagandang kalangitan at huni ng alon sa dalampasigan, ang kwento ng pagtataksil, galit at paghihigante ay tuluyan ng natapos. Pinalitan na isang walang katapusang pag-ibig at isang masayang pamilya na binuo ng 4 na genius quadruplets. At diyan nagtatapos ang kwento ng The Billionaire's Wife Revenge and Their Genius Quadruplets. Nakakapagpataas ng balahibo, hindi ba? Mula sa paghihigante at galit, natapos pa rin sa isang napakagandang ikalawang pagkakataon para sa pamilya Murphy. Kung may isang malaking aral na maiiwan sa atin ng kwentong to, yun ay hindi galit ang tunay na nagpapalaya sa atin mula sa nakaraan, kundi ang katotohanan at ang kakayahang magpatawad. Akala ni Serafina ang pagwasa kay Leandro ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ang pagtuklas ng pala sa katotohanan at ang pagbuong muli ng kanyang pamilya ang tunay na nagpagaling sa kanyang mga sugat. Kaya, para sa iyo na nakikinig, huwag mong hahayaan na ubusin ang galit ang puso mo. Minsan ang pinakamatinding tagumpay ay ang pagpiling magmahal muli at protektahan ng mga taong tunay na mahalaga sa iyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kwentong to. Hanggang sa muling kwentuhan.